Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at pag-uusapan natin ngayon itong petisyon ni VP Sara na inakyat niya sa Korte Suprema, yung kanyang pinail doon na certiorari at prohibition. Panalo na ba si VP Sara dito dahil pinagkukuminto ngayon ng Korte Suprema itong Kamara at ang Senado. So ayon dito sa Supreme Court PH, the Supreme Court PH in bank during its session today, February 25, 2025, acted on GR number 278353 Duterte versus House of Representatives et al. It required the House of Representatives, its Secretary General, Reginald S. Velasco, and the Senate of the Philippines to comment within a non-extendable period of 10 days from notice on the petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order filed by Vice President Sara Z. Duterte. Matatandaan ninyo mga lalabs, mga bayots, na yung kanyang head of, ano ba yun ni VP Sara? Sandali. Ito, yung kanyang head of legal counsel na si Attorney Sheila Season ng Fortune Narvasa Salazar Law office ay nanghingi, di ba sa interview nung natanong siya, nanghingi sila ng kopya ng mga pinagpirma dong mga mga buhaya ng mga kongresista, mga putangina. Kay Secretary General na si Reginald Velasco, nanghingi daw sila ng kopya doon sa impeachment ni VP Sara. Lahat na yun, no, siguro doon ng mga dokumento, hindi sila binigyan. Atay kayo ngayon, do. So, sino naman ang pasasagutin ninyo dito? Sa utos ng Korte Suprema na pasagutin ang Kamara or House of Representatives na yan at ang Senado. Si Minardo Guevara ba na naman, yung Solgen na kinawawa kahapon ng Associate Chief Justice. Patungkol doon sa oral argument sa PhilHealth, kawawa. Si Solicitor General Solgen Guevara, Minardo Guevara, no? Kung ako sa kanya, sir, mag-resign ka na lang. Wag mo nang ipagtanggol yung mga putang ina dyan, no, gaya ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at yung si Ralph Ricto. Sila yung nakikinabang sa malaking halaga ng pera ng PhilHealth na yan. Tapos ikaw ngayon, ang nagiging kawawa na magtatanggol sa kanila. Masisira po yung kredibilidad mo ka. Ayun. So siya na naman ba ang magtanggol dito? Diyos ko po. So, yun, no? Sinabi na iyon ng legal team, no? Ni VP Sara na hindi sila binigyan ng kopya ng House of Representative. Bakit? Alam na des. Talagang minikos-mikos nila ang impeachment ni VP Sara, minadali. Dahil nga sa maraming kadahilanan. Una dyan, yung budget talaga. Ginawa si VP Sara doon pananggalang, siya yung kalasag doon ng gobyerno ni Bongbong Marcos. O ano pa? Yung kunwari inutusan ang NBI, nakasuhan na si VP Sara doon sa pagbabanta doon niya kay BBM, kay Palaka at kay Buhaya dyan sa Kongreso.
Yung pala nahuli ang pinsang buo ni Lisa Marcos na nangingikil doon sa Guimaras. Si BP Sara ulit ang ginawang pananggalang doon. Puro si BP Sara na lang. Napagtakpan na nga yun eh. Nakalimutan na ngayon ng taong bayan yung pinsan ni Lisa Marcos na nahuli sa kasong swindler dahil nangingikil sa mga negosyante at ang kapal ng mukha, pareho silang dalawa ni Lisa, mga parang mukhang kahoy na kulubot na iwan. Yung tuyong saging. Tuyong puno ng saging or puno ng kahoy, yun ko ba? Naong pa na. Napagtakpan na, wala na. Yung ano na yun. Nawala na ang tawag dito, issue. Natakbunan talaga. Vice President Duterte claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3 of the Constitution, which states that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Dito sila nasablay dahil bakit? Yun ang unang impeachment na pinahil para laban kay BP Sara. Si Franz Castro yon nag-file siguro. Walang kalatoy-latoy dahil isang convicted felon criminal naman ang gumawa. Kaya siguro isinantabi. So, sino pa ba yung gumawa ng pangalawang at pangatlong impeachment? Ganun din. So, dito sila sa pang-apat. At isa pa, sa mga grounds, mga lalabs, mga bayot na talagang hindi pwedeng ma-impeach si BP Sara dahil si Franz Castro, yung pangit dyan na mukhang pusit na sunog na inihaw, pumirma pa ang putang ina doon sa pang-apat na impeachment na inihain ni Sandro Marcos. Number 1 pa nga na nag-present, si Sandro ang may paano nun. Nagpirma pa si Franz Castro doon, which is hindi yun pwede. Plus, 4 sa isang taon ang impeachment complaint. Bawal yan sa konstitusyon. Kaya siguro hindi binigyan ni Secretary General Reginald Velasco itong legal team ni VP Sara na si Attorney Sheila Season ng mga kopya dahil alam nila mabubulabog sila na talagang invalid ang kanilang ginawang impeachment complaint laban kay VP Sara. So, ang tanong dito, panalo na ba si VP Sara? Abangan natin kung ano ang sagot ng House of Representatives at ng Senado dito. So, good luck sa inyo.